Madaling pumasok sa isang relasyon pero mahirap panatilihin ang relasyon. Kailangan mong maging tapat sa iyong pangako. Madaling magdagdag ng schedule pero mahirap itong tuparin. Madaling magsabi ng oo pero mahirap itong pangatawanan. Kapatid, kailangan nating tuparin kung ano ang ipinangako natin sapagkat dito susukatin ng Panginoon kung tayo ba ay tapat. Hello everyone! Muli po ako ang inyong Ate Jen at narito pa rin po tayo para sa sharing natin regarding po sa series na ating pinag-uusapan ang ways kung paano tayo magre-respond sa kabutihan ng Panginoon sa atin. So meron po tayong 4 na paraan na kung paano tayo tutugon sa kabutihan ng Panginoon sa ating lahat. Okay, so natapos na po tayo sa pinakauna at yun po ay gratefully thank God. So ngayon nasa pangalawang series na po tayo at ito po ang pag-uusapan natin for this morning. Okay, so pangalawa po na paraan kung paano tayo tutugon sa kabutihan ng Panginoon sa atin is this one: live faithfully each day. Magiging tapat tayo sa Kanya. Okay, so basahin po natin ang Psalms chapter 50 verse 14. Sabi po dito, ang kailangan kong handog ay ang inyong pasasalamat at ang pagtupad sa mga ipinangako ninyo sa akin na kataas-taasang Diyos. Amen. So, ang salita ng pagtupad sa mga ipinangako ay isang picture ng isang bagay na kinakailangan nating gawin kapag meron example, may mga ikinakasal, di ba? Sinasabi nila yung kanilang mga wedding vows. Sino na dito yung mga ikinasal na? Okay? So, sinasabi nila yung mga wedding vows nila, tutuparin nila kahit anong mangyari. Di ba? Ang sarap kapag may naririnig or napapanood tayong mga ganon. Meron silang pangako sa isa't isa. Wedding vows. So, sabi nga, di ba, kapag ikinakasal, sabi nung pare or nung judge, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish until death do them part, 'di ba? So, kung paano yung katapatan or faithfulness na kailangan ng mga ikinakasal, ay ganun din po dapat yung katapatan na hinihingi ng Panginoon sa atin bilang pagtugon natin sa kanyang kabutihan. So, sabi po sa Pahayag chapter 2 verse 10, okay? Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Mga kapatid, maaaring nag-surrender na tayo ng buhay natin sa ating Panginoon. Nabaptize tayo, nag-recommit tayo sa Kanya at sinabi natin, Lord, nangangako na po ako sa inyo. Mamahalin ko po kayo ng buong puso. Susundin ko po ang sasabihin ninyo sa akin at gagawin ko po ang inyong kalooban sa pamamaraan na nakakalugod sa inyo sa lahat ng oras at habang ako ay nabubuhay dito sa mundo. Sarap ng pangako, di ba? Pero ang tanong, kapatid, gaano ba tayo katapat sa ipinangako natin sa Diyos? Kung tayo ay tapat, ay tutuparin natin yung mga ipinangako natin sa Diyos kahit anong mangyari. Mabuti man o masama ang nangyayari, magkaroon man ng calamity, magkaroon man ng mga challenges o mga tagumpay sa trabaho o sa negosyo natin, maging busy man tayo, tutuparin pa rin natin yung ipinangako natin sa Diyos kahit anong mangyari. Okay? Paano ba natin malalaman kung tayo ay tapat talaga? Balang araw ay haharap tayo sa ating Panginoon at kailangan nating malaman kung tayo ba ay naging tapat sa Kanya o hindi. Kaya kailangan nating i-assess ang ating mga sarili. Paano natin gagawin yon? Ito, i-take down po ninyo itong mga steps na gagawin natin para malaman natin kung tayo ba ay para malaman natin kung naging tapat ba tayo sa ating Panginoon. So, let's evaluate ourselves, okay? So, this one, number 1 po na kailangan natin gawin is, do you continually pursue God and grow your intimacy with Him? So, evaluate natin, how is our faith evaluated? Number 1, do you continually pursue God and grow your intimacy with Him? Tapat ba tayo na hinahanap at kinikilala ang Panginoon sa ating buhay? So, sabi po sa mga Awit chapter 63 verse 1, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. So sabi ni David, okay, si David yung nagsasalita dito sa mga awit chapter 63, ikaw yung lagi kong hinahanap. Sabi niya, Lord, ikaw yung lagi kong hinahanap. Parang tuyong lupa na kailangan ko ng tubig.
Okay? At sabi sa verse 3 and 4, sa awit pa rin, mga awit chapter 63 verses 3 to 4, ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan habang ako'y nabubuhay. Ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Grabe, no? Sobrang hinahanap-hanap lagi ni David ang presensya ng ating Panginoon. Gustong-gusto niyang mababad na kausapin ng Panginoon. Purihin siya at parangalan siya sa buhay nito. Gusto niya itong makilala araw-araw. Lumago yung kanyang pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Sabi niya, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ibig sabihin, ang pagkilala sa Diyos ay walang katapusan. Hindi darating yung time na kilalang kilala na natin si Lord. Kasi kailangan natin i-pursue. Kailangan natin siyang hanapin araw-araw. Kailangan nating maging intentional na lumapit sa Kanya araw-araw. Okay? So that's the first na kailangan nating evaluate sa ating pananampalataya. Pangalawa, do you maintain your integrity when living among non-believers? Sa madaling salita po, nagiging mabuting testimony ba tayo sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating integridad? Kapag ina-evaluate ng Diyos ang ating katapatan, ay hindi siya titingin sa galing nating magsalita, sa taas ng ating pinag-aralan, o sa dami ng na-memorize nating verse sa Bible, o maging dun sa attendance natin sa church. Hindi po siya dun titingin, kundi titingnan niya yung kung paano tayo lumakad kasama ang mga hindi mananampalataya. Ang mga kasamahan ba natin ay nakikilala lalo si Lord dahil nakasama nila tayo, o mas lalo lang silang napapalayo sa ating Panginoon? Okay? Pangatlo po na i-evaluate natin sa ating sarili ay, do you uphold your commitments and honor your word? Kapag ine-evaluate pa tayo kapag ine-evaluate ang katapatan natin ng ating Panginoon, ay titingnan niya yung mga pangako na binitawan natin. Okay, sabi sa Kawikaan chapter 20 verse 25, bago mangako sa Diyos ay isiping mabuti, baka magsisi ka sa bandang huli. So marami po sa atin dito nangangako pero hindi nag-iisip, 'di ba? Madaling pumasok sa isang relasyon pero mahirap panatilihin ang relasyon. 'Di ba? Madaling magdagdag ng schedule pero mahirap itong tuparin. Madaling magsabi ng oo pero mahirap itong pangatawanan. So mga kaibigan, mga kapatid, tuparin po natin kung anong pinangako natin sapagkat dito susukatin ng Panginoon kung tayo ba ay naging tapat. Okay? Pangatlong, kailangan nating i-evaluate sa ating faith ay, are you using the talents and abilities given to you by God? Marami tayong mababasa sa Bible na binibigyan ng emphasis ng Panginoon yung pagiging tapat natin na gamitin ang anumang ibinigay niya sa ating na mga kaloob. Nag-invest ang Panginoon sa buhay natin at gusto niyang magkaroon ito ng tubo or profit. Okay, sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 10, binigyan ng Panginoon ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuting na ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Amen. Sabi dito, gamitin natin yung ating oras, yung ating talento, yung ating treasure, o yung ating spiritual gifts sa lahat na, or yung lahat na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Dapat gagamitin natin ang mga ito para sa ikabubuti ng lahat. So kung hindi natin ito ginagamit para sa ikabubuti ng iba, ay dinadaya natin yung mga taong dapat sana na nakatanggap ng ating oras, ng ating talento or treasure, 'di ba? Kaya mga kapatid, tandaan po natin ito. Ang katapatan o faithfulness ay masusukat kung anong ginagawa natin sa mga bagay na tinanggap natin mula sa Diyos. Simulan natin gamitin ang mga kaloob sa atin ng Panginoon para sa ibang tao. Okay? So, panglima po na kung paano natin evaluate ang ating faith ay, do you share and pass on the knowledge and wisdom you acquire? Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makakapagturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. Amen. So kapatid, ito po ay discipleship, okay? Ito po yung tinatawag natin na discipleship. Inuutusan tayo ng Panginoong Hesus na ituro natin ang lahat ng itinuro niya sa atin sa iba na makakapagturo din sa iba pa, okay? Alalahanin po natin na wala tayo ngayon kung hindi ito sinunod ng mga naunang alagad ng Panginoong Hesus. Hindi aabot sa atin ang mabuting balita
kaya tayo narito ngayon ay dahil may mga naging tapat na mga alagad ng Panginoong Hesus na sumunod na magturo at mag-disciple ng iba. Kaya kung tinuruan tayo ng Panginoong Hesus ng mga katotohanan sa Bible, ay nararapat po na ipasa natin ito sa iba nang sila din ay matuto. Okay? So isa po sa fruit of the Spirit na sinasabi sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23 ay itong tinatawag natin na faithfulness o katapatan. Paano natin malalaman na nasa atin po ang banal na Espiritu? Yan po ay kung tayo ay merong faithfulness, kung nagbubunga na sa atin ang katapatan na ipasa sa iba kung ano ang tinanggap natin sa Panginoong Hesus. Okay? So, maraming mga bagay maraming mga paraan kung paano natin i-evaluate ang ating mga sarili. Okay? Nang sa ganun ay makapagtugon tayo, matugunan natin yung faithfulness, yung kabutihan, goodness ng Panginoon sa ating buhay. Okay? So kung na-bless po kayo sa mga sharing natin this morning, ay kailangan din nating maging blessing sa iba sa pamamagitan ng pag-share nitong videos sa inyong mga kapatid, kapamilya, kaibigan o sa lahat ng mga kakilala. Nang sa ganon ay magkaroon din sila ng relasyon, deep relationship, makilala nila ang Panginoon sa pamamagitan ng mga videos, sa pamamagitan ng mga sinishare natin. Again, ako po ang inyong Ate Jen at hinihingi ko po ang inyong suporta sa adhikain kong makapag-share ng mga salita ng Panginoon sa ating kapwa. Okay? Mananampalataya man yan o hindi, kailangan natin silang ma-sharean ng mga words of God, ng gospel, nang sa ganon ay makilala nila ang Panginoon. Maraming salamat kapatid sa iyong suporta. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesus. Thank you!